Ang tunog ng nabasag na florera ang sumalubong kay Amihan Ilustre pagpasok niya sa malawak na pinto ng Villa Esperanza. Ngunit hindi ang halaga ng mamahaling porselana ang nagpakirot sa kanyang dibdib, kundi ang kasunod na tunog, isang matinis at halos hindi makataong sigaw na para bang pinupunit ang lalamunan ng kung sino mang nagmamay-ari nito. Ang sigaw na iyon, kilalang kilala niya. Anong nangyayari dito? Ang malamig at may awtoridad niyang boses ay halos nilamon ng kaguluhan. Sa gitna ng sala, ang kanyang mga kasambahay ay nagkakagulo, hindi malaman ang gagawin. At sa sentro ng lahat, naroon ang kanyang anak, ang kanyang kaisa-isang anak, si Sinag. Ang 6 na taong gulang na bata ay walang tigil sa pag-umpog ng kanyang ulo sa gilid ng sofa habang iwinawas-iwas ang mga kamay, sinasakta ng sinumang magtangkang lumapit. Ang mga mata nito'y nakapikit ng mariin. Ang buong katawan ay naninigas. Tila nakikipaglaban sa isang kalabang, siya lang ang nakakakita. Sir Amihan! Halos mayak na sa lubong ng kanyang mayordoma na si Manang Celia. Kanina pa po siya ganyan. Ayaw pong magpaawat. Isang pamilyar na galit at pagkabigo ang kumuyom sa puso ni Amihan. Napakuyom siya ng kamao, isang tinitingalang CEO, isang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat. Pero heto siya, walang magawa habang pinapanood ang sariling anak na sinasaktan ng sarili. Para siyang pinaparusahan ng paulit-ulit para sa isang kasalanang hindi niya alam. Tumawag na ba kayo ng doktor? Mariin niyang tanong. Oo pa, sir. Pero alam na niyo naman po si Sir Sinag. Oo, alam niya. Walang sino mang dayo ang maaring humipo kay Sinag. Ang bawat pagtatangka ay nauuwi lamang sa mas malalang sigaw, sa mas matinding pananakit. At sa gitna ng kaguluhang iyon, sa gitna ng kanyang pagkawalang pag-asa, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Isang babaeng payat, nakasuot ng simpleng uniforme ng kasambahay. Ang bago nilang katulong, hindi niya maalala ang pangalan. Kagagaling lang nito sa kusina. May hawak na baso ng tubig. Ngunit hindi takot o pag-aalala ang nakita ni Amihan sa mga mata nito, kundi isang kakaibang pag-unawa. Isang kalmadong pagtanggap na tila sanay na ito sa mga ganitong eksena. Nagulat si Amihan nang dahan-dahan nitong ibinaba ang baso sa isang mesa at naglakad palapit, hindi mismo kay Sinag, kundi sa isang sulok ng sala, malayo sa pinagsisigawan ng bata. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Amihan, ngunit tila hindi siya narinig ng babae. Hindi ito nagsalita. Umupo lamang ito sa sahig, ilang metro ang layo mula kay Sinag, at yumuko. At mula sa mga labi nito, isang himig ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Hindi isang kanta na may liriko, isang simpleng oyayi, isang pamilyar na himig mula sa probinsya na halos nalimutan na ni Amihan. Mahina, banayad, at puno ng isang di maipaliwanag na lungkot at pag-asa. Agad na tumahimik ang mga kasambahay. Maging si Amihan ay natigilan. Ang himig ay tila isang patak ng tubig na dahan-dahang pumapatak sa isang nagngangalit na apoy. At ang apoy, nagsimulang humupa. Ang pagwawasiwas ng mga kamay ni Sinag ay unti-unting bumagal. Ang pag-umpog ng ulo ay huminto. Ang mga sigaw na pumupunit sa hangin ay napalitan ng mga hikbi at pagkatapos ng mga malalim na paghinga, dahan-dahan, iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Mga matang laging mailap at walang tinitignan. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ang mga matang yon ay tumuon sa isang bagay, sa isang tao. Tumingin siya sa direksyon ng babae. Ang babaeng patuloy lang sa kanyang mahinang pag-awit, nakayuko pa rin. Tila hindi alintana ang himalang kasalukuyan niyang nililikha. Katahimikan. Isang katahimikang matagal nang
hindi naranasan sa loob ng Villa Esperanza. Isang katahimikang mas mabigat pa sa pinakamalakas na sigaw. Nakatayo si Amihan, hindi makagalaw. Isang bahagi niya ay namangha. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging nasanay na sa sakit at pagkabigo, ay nagduda. Swerte lang yan. Bulong niya sa sarili. Pinipilit kumbinsihin ang sarili. Nang tuluyang tumahimik si Sinag at umupo na lamang sa sahig habang nakatingin sa bagong katulong, lumapit si Manang Celia kay Amihan. May luha ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Sir, paano niya po nagawa yon? Itinuwid ni Amihan ang kanyang tindig. Ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Tumingin siya sa babae, na ngayon ay dahan-dahan nang tumatayo. Manang, ang pangalan niya? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa babae. Liwayway po, sir. Liwayway Ramos. Sabihin mo sa kanya na huwag niyang isipin na espesyal siya. Malamig na utos ni Amihan. Swerte lang yan. Bukas darating si Miss Dalisay Mendoza, isang tunay na espesyalista. Siya ang nakakaalam kung ano talaga ang dapat gawin. At tinalikuran niya ang lahat, pumanik sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ngunit sa likod ng nakasarang pinto, napasandal siya rito, napapikit ng mariin, habang ang himig ng katahimikan na iniwan ni Liwayway ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Kinabukasan, ang katahimikan sa Villa Esperanza ay may dalang kakaibang bigat. Para kay Liwayway, ito ay parang kalmadong dagat bago ang isang malakas na bagyo. Maaga siyang nagising, inayos ang sarili, at tahimik na sinimulan ang kanyang mga gawain. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa paglilinis o pag-aayos. Ito'y nasa isang maliit na bata sa itaas ng mansyon. Hindi niya maalis sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang himala ng katahimikan. Ngunit kasabay nito ang mga huling salita ni Sir Amihan na narinig niya mula kay Manang Celia. Swerte lang yan. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Liwayway. Sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang mabaliwala. Ngunit ang pagpapakalma niya kay Sinag ay hindi swerte. Ito ay galing sa isang lugar na pamilyar sa kanya. Isang lugar ng sakit na hindi kayang isigaw. Nakita niya ang sarili sa mga mata ng bata at ang himig na inawit niya ay ang parehong himig na inaawit niya para sa sarili sa mga gabing walang makarinig sa kanyang mga hikbi. Matapos ang kanyang mga gawain sa ibaba, umakyat siya para linisin ang pasilyo sa ikalawang palapag. At doon, sa labas ng playroom ni Sinag, nakita niya ang bata. Nakaupo ito sa sahig, likod sa kanya, at abala sa isang bagay. Dahan-dahan, lumapit si Liwayway, bawat hakbang ay maingat, na parang isang ibon na ayaw niyang magulantang. Hindi siya nagsalita. Sumilip lamang siya sa ginagawa ng bata. Hawak ni Sinag ang isang itim na krayola at sa isang malinis na puting papel, gumuguhit ito. Hindi mga bahay o mga bulaklak na karaniwang guhit ng isang bata. Ang papel ay puno ng mga magugulong linya, mga paikot-ikot na tila mga buhawi, mga madiing guhit na halos makapunit sa papel, isang imahe ng kaguluhan, isang sigaw na walang tunog. Naupo si Liwayway sa sahig, ilang pulgada mula sa bata, at pinanood lamang ito. Sa bawat madiing guhit ni Sinag, parang may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Naiintindihan niya, ito ang mundo ng bata. Isang mundong walang salita, puno ng sigwa. Ilang minuto silang ganoon. Isang tahimik na pag-iral, hanggang sa isang tunog mula sa ibaba, ang bumasag sa kanilang sandali. Ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa driveway. Ito na siguro ang espesyalista. Kasabay nito, isang matikas na babae ang bumaba mula sa isang itim na sedan. Nakasuot ito ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Bawat galaw niya ay nagsasabing, "Ako ang masusunod dito."
Ito si Dalisay Mendoza. Sinalubong siya ni amihan sa may pinto. Miss Mendoza, welcome back. Bati nito, may bahid ng paggalang sa boses na hindi kailanman narinig ni Liwayway para sa iba. Mr. Ilustre, sagot ni Dalisay, ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi abot sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang kamay at tinanggap naman ito ni amihan. I came as soon as I cleared my schedule. How is our patient today? He's quiet, sagot ni amihan. At sa isang saglit, ang mga mata nito ay napatingin sa hagdanan, kung saan naroon sina Liwayway at Sinag. Sinundan ni Dalisay ang kanyang tingin. Nakita niya si Liwayway na nakaupo sa sahig malapit sa bata. Ang perpektong ngiti ni Dalisay ay bahagyang kumupas. Tumaas ang isang kilay nito. Sino siya? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay sapat lang para marinig ni amihan, ngunit ang lamig nito ay tila umabot hanggang sa kinaroroonan ni Liwayway. Bago lang. Si Liwayway, sagot ni amihan. Naglakad si Dalisay papunta sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Tumingin siya mula sa itaas pababa kay Liwayway. Tila sinusuri ang isang dumi na kailangang linisin. The new help. Tumayo si Liwayway at magalang na yumuko. Magandang umaga po, ma'am. Hindi siya pinansin ni Dalisay. Ang kanyang atensyon ay ibinaling kay amihan. Miss Ilustre, as part of Sinag's therapeutic protocol, it is crucial that we control his environment. That includes his interactions. Unsolicited and untrained interventions, no matter how well-meaning, can disrupt the process and cause regression. Ang bawat salita ay tila isang patalim na tumutusok kay Liwayway. Untrained intervention. Iyon ang tingin niya sa nangyari kahapon. Naiintindihan ko, mabilis na sagot ni amihan. Lumapit si Dalisay kay Sinag, ngunit bago pa man niya mahawakan ang bata, umatras ito. Itinago ni Sinag ang kanyang papel sa likod. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa mukha ni Dalisay bago niya ito muling pinalitan ng isang propesyonal na ngiti. Mula sa kanyang mamahaling leather bag, kumuha siya ng isang tablet. I brought a new cognitive development tool for him, sabi niya kay amihan. Inon niya ang tablet at isang makulay na laro na may malakas na tunog ang lumabas. This is designed to improve focus and response time. Inilahad niya ang tablet kay Sinag. Here, Sinag, look! Tinitigan ni Sinag ang screen. Ang mga makukulay na ilaw at malalakas na tunog ay tila isang atake sa kanyang tahimik na mundo. At sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Ibinato ni Sinag ang tablet. Tumama ito sa sahig at nagbasag-basag ang screen. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa mansyon. Hindi nagalit si Dalisay. Ngumiti lamang ito ng tipid at tumingin kay amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang makahulugang tingin na direktang nakaturo kay Liwayway. See? Mahina niyang sabi na parang isang propesor na nagpapatunay ng kanyang teorya. He's overstimulated. Mayroong mga presensya dito na nagdudulot ng hindi kinakailangang emosyonal na kalituhan sa kanya. Tumingin si amihan kay Liwayway. Ang kanyang mukha ay muling naging isang blangkong pader. Ramdam ni Liwayway ang paninisi sa hangin. Ramdam niya ang paghuhusga. At sa likod ng propesyonal na ngiti ni Dalisay, nakita niya ang isang babala. Ito ang reyna. At sa kaharian na ito, siya si Liwayway ay isang hamak na tagapag-alaga lamang na anumang oras ay maaaring paalisin. Ang mga taong hindi sinanay, minsan, mas malaki pa ang pinsalang nagagawa kaysa sa tulong. Dinig niyang bulong ni Dalisay kay amihan. Kailangan nating mag-ingat sa mga hindi kinakailangang emosyonal na koneksyon, sir, para ito sa kapakanan ng bata. Ang mga salita ni Dalisay Mendoza ay naging isang hindi nakikitang pader sa loob ng Villa Esperanza. Huwag masyadong lumapit.
Huwag kausapin. Sundin lamang ang protocol. Ang mga paalala ni Manang Celia ay malumanay ngunit mariin. At sa bawat isa, ramdam ni Liwayway ang tanikalang humihigpit sa kanyang kilos. Ngunit may mga bagay na hindi kayang pigilan ng anumang pader o protocol. Tuwing hapon, pagkatapos ng therapy session ni Dalisay, umaalis ito para sa iba pa niyang kliyente. At sa 2 oras na pagitan na yon, isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa mansyon. Ito ang katahimikang kinatatakutan ni Liwayway. Hindi ito ang katahimikang nagpapagaling, kundi ang katahimikang nagmumula sa pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Isang hapon, hindi na niya natiis. Sa halip na maglinis ng mga silid na malinis na, kumuha siya ng isang pad ng puting papel at isang kahon ng Crayola mula sa lumang school supply ni Sinag na itinago sa bodega. Dala ang mga ito, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa hardin kung saan niya nakita ang bata, nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakatingin sa kawalan. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa damuhan, ilang talampakan mula sa bata, at inilapag ang papel at mga Crayola sa pagitan nila. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang asul na Crayola at nagsimulang gumuhit ng mga alon. Mga simpleng alon na paulit-ulit. Ilang minuto ang lumipas. Walang kilos mula kay Sinag. Ngunit hindi sumuko si Liwayway. Ipinagpatuloy niya ang pagguhit. Ang tanging tunog ay ang marahang pagtama ng Crayola sa papel. Hanggang sa isang maliit na kamay ang gumapang palapit sa kahon. Kinuha nito ang isang dilaw na Crayola. Napigil ni Liwayway ang kanyang paghinga. Isang munting tagumpay. Kumuha ng papel si Sinag at nagsimulang gumuhit. Isang bilog na araw. At sa ilalim nito, gumuhit siya ng 2 stick figures. Ang isa ay mas maliit kaysa sa isa. Hindi perpekto, ngunit malinaw. Pagkatapos, kinuha niya ang asul na Crayola at binigyan ng buhok ang mas maliit na figura. Sa kanya kinuha ang dilaw na Crayola at binigyan ng damit ang mas malaking figura. Isang dilaw na damit. Isang mainit na kuryente ang gumapang sa puso ni Liwayway. Kilig. Isang purong kilig na nagmumula sa pagkakaintindi. Ang dilaw na damit. Iyon ang kulay ng kanyang uniforme at ang asul. Kulay ng paboritong t-shirt ng bata. Iyon sila. Sa ilalim ng isang dilaw na araw. Walang itim, walang pula. Puro liwanag. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting hindi niya namalayang matagal na palang nawala sa kanyang mga labi. Sa wakas, isang wika na pareho nilang naiintindihan. Ngunit ang kanilang tahimik na paraiso ay biglang nawasak. Ang tunog ng isang paparating na sasakyan, ang pamilyar na tunog ng makinang yon, biglang nanigas ang buong katawan ni Sinag. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Binitawan niya ang dilaw na Crayola na para bang napaso siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, nakatingin sa gate ng mansyon. Bumalik na si Dalisay. Sa isang iglap, kinuha ni Sinag ang itim na Crayola. At sa paraang marahas at puno ng galit, kinaskas niya ito sa ibabaw ng kanilang obra. Gumuhit siya ng isang malaki at nakakatakot na figura, isang mahabang anino na may mga matutulis na kamay na tila nilalamon ang dilaw na araw at ang 2 maliliit na tao sa ilalim nito. Ang kaninang payapang eksena ay naging isang bangungot sa papel. At sa sandaling iyon, isang anino ang tumama sa kanila, isang tunay na anino. Napatigil si Liwayway. Dahan-dahan siyang lumingon, nakatayo sa may pinto ng kanyang opisina sa 2 palapag, sa balkonaheng nakatanaw sa hardin, si Amihan Ilustre. Umuwi ito ng maaga. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Hindi niya alam kung ano ang nakita nito. Ngunit sa isang saglit, bago nito maibalik ang malamig na maskara, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mukha nito. Pagkalito, pagkabigla,
At isang bagay na hindi niya inaasahan, isang kislap ng pagkamangha. Nakita nito ang nangiti ni Sinag bago pa man dumating ang takot. Sigurado siya roon. Mabilis na itinago ni Liwayway ang mga papel sa ilalim ng isang paso at dahan-dahang inalalayan si Sinag patayo para pumasok sa loob. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-aalala. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan sa kusina, narinig niya ang pag-uusap ni Amihan at Dalisay mula sa sala. "How was his progress today, Miss Mendoza?" Tanong ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat. Narinig ni Liwayway ang isang buntong hininga mula kay Dalisay, isang tunog na puno ng pag-aalala, isang pekeng pag-aalala. "To be honest, Mr. Ilustre, I'm a bit concerned," sagot ng babae. Ang boses ay malumanay at profesional. "He's showing some signs of therapeutic regression. May mga negatibong reaksyon siya na sa tingin ko ay dulot ng hindi tamang pakikialam sa kanyang kapaligiran." Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa kutsilyo. "We need to be stricter," patuloy ni Dalisay. "I believe it's time for me to have full control of his environment, including his interactions, even for a short period. It's the only way to ensure that only the correct stimuli reach him." Hindi sumagot si Amihan. At ang katahimikan na iyon, mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Para kay Amihan, ang mga salita ni Dalisay ay parang mga angkla na pilit humihila sa kanya, pabalik sa isang dagat ng lohika at katwiran. Madaling paniwalaan ng isang eksperto. Madaling tanggapin ang isang paliwanag na nakabalot sa mga terminolohiyang propesyonal. Ito ang mundong kanyang kinagagalawan. Isang mundo ng mga datos, ng mga ebidensya, ng mga bagay na nasusukat. Ngunit ang nakita niya kaninang hapon mula sa kanyang balkonahe ay isang bagay na hindi masusukat. Ang payapang nangiti sa mga labi ni Sinag, isang imaheng halos isang taon na niyang hindi nakikita. Isang imaheng nagbigay ng maliit na lamat sa pader ng kanyang pagdududa. Kaya't nang sumunod na araw, habang nasa opisina, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Minaneho niya ang kanyang sarili, pauwi sa kalagitnaan ng hapon, walang pasabi. Gusto niyang makita, gusto niyang patunayan sa sarili kung ano ba talaga ang totoo. Pagpasok niya sa bahay, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi ang mabigat na katahimikan ng pag-iisa, kundi isang katahimikang may buhay. Mula sa sala, naririnig niya ang mahinang tunog ng mga krayola sa papel. Dahan-dahan siyang naglakad, humihinto sa isang lugar kung saan hindi siya makikita. At doon, sa sahig, nakita niya sina Liwayway at Sinag magkatabing nakaupo, abala sa pagguhit. Walang salitaan, walang pilitan. Tanging 2 taong nag-uusap sa wika ng mga kulay. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Amihan ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay sa Villa Esperanza. Biglang bumukas ang pinto. Si Dalisay Mendoza, maaga itong dumating. Agad na nagbago ang lahat. Ang mga kamay ni Sinag ay nanig. Ang mga kulay sa papel ay biglang napuno ng itim. At ang payapang ng ngiti ay napalitan ng pamilyar na bakas ng takot. Mabilis na itinago ni Liwayway ang mga papel at tumayo. Yumuko kay Dalisay na tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Ang ngiti ni Dalisay ay kasing tamis ng lason. "Nagkakatuwaan yata kayo," sabi nito. Ang bawat salita ay may talim. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita ni Amihan ang lahat, ang biglang pagbabago, ang takot sa mga mata ng kanyang anak sa pagdating ng eksperto. Hindi na niya ito natiis. Lumabas siya. "Mr. Ilustre," gulat na sabi ni Dalisay. Agad na nag-iba ang ekspresyon. "You're home early." "May naiwan lang ako," maikling sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nasa anak. "Kumusta si Sinag?" He's
Stable. Sagot ni Dalisay. Mabilis na binawi ang kanyang composure. I was just about to start our session. Perhaps you'd like to observe. Bago pa man makasagot si Amihan, isang plano ang nabuo sa isip ni Dalisay. Isang plano para tuluyang sirain ang anumang tiwalang nagsisimulang mabuo. Why don't you get us some juice, Liwayway? Utos niya, ang boses ay pununo ng awtoridad. Para makapag-usap kami ni Mr. Ilustre ng pribado. Walang imik na tumalima si Liwayway. Habang ito ay papunta sa kusina, sinadya ni Dalisay na maglakad malapit sa isang antigong mesa sa gilid ng sala. Sa ibabaw nito ay isang silver picture frame, ang paboritong larawan ni Amihan ng kanyang yumaong asawa, si Aurora, sa isang mabilis at kalkuladong galaw. Habang nakatalikod si Amihan, sinagi ni Dalisay ang frame gamit ang kanyang siko. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sabay-sabay silang napalingon. Ang larawan ni Aurora ay nakahandusay sa sahig, basag ang salamin, at may gasgas sa mismong mukha nito. Oh my God! Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay nasa bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pekeng pagkagulat. Kasabay nito, ang paglabas ni Liwayway mula sa kusina, na narinig ang kalabog. Tumingin si Dalisay kay Liwayway, pagkatapos ay kay Amihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mr. Ilustre, I think nasagi niya kanina pagdaan niya. She was moving so fast. Napakunot ang noo ni Amihan. Tinitignan si Liwayway na ngayon ay namumutla. Hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi po ako. Nagsimulang magpaliwanag si Liwayway. Nakita ko? Mabilis na putol ni Dalisay. Ang boses ay puno ng kasinungalingan at awa. I'm so sorry, Liwayway. I know you didn't mean it. Aksidente lang. Ang paghingi niya ng tawad ang mismong nagdiin sa kasalanan nito. Dinampot ni Amihan ang larawan. Ang gasgas sa mukha ng kanyang asawa ay parang isang gasgas sa kanyang puso. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng lohika ay bumalik. Ang babaeng ito, si Liwayway, ay isang dayuhan, isang magulo ang nakaraan, habang si Dalisay ay isang propesyonal, isang sandigan. Sir, hindi po totoo. Pakiusap ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ngunit ang nakita lamang ni Amihan ay ang basag na larawan, ang simbolo ng kanyang nakaraan, winasak. Just clean this up, mariin niyang sabi kay Liwayway, hindi makatingin sa mga mata nito. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit sa loob, isang bagyo ang nagngangalit. Hinarap niya si Dalisay. Let's go to my office. We need to talk about your proposal for full control. Habang naglalakad sila palayo, lumingon si Liwayway sa kanilang likuran. At sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata, ang sa kanya at ang kay Dalisay. Nakita niya ito. Ang isang mabilis, halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Dalisay. At sa sandaling iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa kalooban ni Liwayway. Napahawak siya sa kanyang pulsuan sa isang lumang peklat na nakatago sa ilalim ng manggas ng kanyang uniforme. Isang peklat mula sa isang nakaraang laban na akala niya ay natakasan na niya. Hindi. Bulong niya sa sarili habang pinupulot ang bawat piraso ng basag na salamin. Hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi na ulit. Ang insidente ng basag na picture frame ay nag-iwan ng isang makamandag na lamat sa tiwalang sinubukan ni Liwayway na buuin. Ang bawat tingin ni Amihan ay may kasamang pagdududa. Ang bawat utos ni Dalisay ay mas naging mahigpit. Si Liwayway ay tila isang ibon na unti-unting tinatanggalan ng pakpak. Bawal nang lumipad malapit sa hawla ni Sinag. Ang kanyang tanging kanlungan
ay ang mga sandaling mag-isa siya sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Doon, malayo sa mga mapanuring mata, malaya siyang maging siya, malaya siyang matakot. Isang gabi, habang tinutupi niya ang kanyang mga damit, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Napahigpit ang hawak ni Liwayway sa damit na tinutupi. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, isang ritmo ng takot na matagal na niyang hindi naramdaman. May isang tao lang siyang alam na tatawag mula sa mga numerong hindi niya kilala. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ang tawag. Hello? Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, isang boses. Isang magaspang at lasing na boses na tila gumagapang mula sa pinakamadilim na kanto ng kanyang nakaraan. Liway, asawa ko, nasaan ka na? Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Liwayway. Si Ricardo, ang kanyang asawa. O mas tamang sabihin, ang lalaking kanyang tinakasan. Paano? Paano mo nakuha ang numero ko? Hirap niyang tanong. Ang boses ay halos isang bulong. Isang nakakarimarim na halakhak ang narinig niya mula sa kabilang linya. Alam mo naman ako, mahal. Magaling akong maghanap. Nalaman kong nasa Maynila ka na pala. Nagtatrabaho sa isang malaking bahay. Ang galing mo talagang magtago. Pero hindi sapat. Napatayo si Liwayway, napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nangihina. Umuwi ka na, Liway. Patuloy ng lalaki. Ang boses ay biglang naging malambing. Isang pekeng lambing na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Namimiss na kita. Ipinapangako ko. Magbabago na ako. Ang pangakong yon. Paulit-ulit na niyang narinig. Paulit-ulit na sinira. Ang bawat salita ay nagpapaalala sa kanya ng mga pasa, ng mga sigaw, ng mga gabing puno ng luha. Huwag mo na akong tatawagan, mariin niyang sabi, sinusubukang maging matapang. Aba, lumalaban ka na? Muling tumawa si Ricardo. Sige, kung ayaw mong umuwi, baka ako na lang ang pumunta dyan. Baka kailangan kong kausapin yang bago mong amo. Sabihin ko sa kanila kung anong klaseng babae ka talaga. Huwag! Sigaw ni Liwayway, puno ng desperasyon. Iyon ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Ang madamay ang Villa Esperanza. Ang madamay si Sinag. Kung ayaw mo, alam mo na ang gagawin mo. Padalhan mo ako ng pera. Malaki. Para sa pananahimik ko. Click! Ibinaba nito ang tawag. Nabitawan ni Liwayway ang cellphone. Dumaloy ito sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Napaupo siya sa kama. Nanginginig. Hindi makahinga. Ang mga pader ng kanyang silid ay tila lumiliit. Sinasakalaal siya. Ang nakaraan na buong akala niya'y nailibing na niya ay muling naghuhukay palabas. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, isa pang uri ng paghuhukay ang nagaganap. Dalisay Mendoza, gamit ang isang master key na hiningi niya mula kay Manang Celia para sa emergency purposes, ay tahimik na pumasok sa silid ni Liwayway. Alam niyang wala ito roon dahil inutusan niya itong bumili ng kung ano-ano sa grocery. Mabilis at sistematiko niyang hinalughog ang mga gamit ng dalaga. Hindi siya naghahanap ng pera o alahas. Naghahanap siya ng dumi, isang bagay na maaari niyang gamitin. At sa ilalim ng kama, sa loob ng isang maliit na kahon ng sapatos, nakita niya ang kanyang hinahanap. Ilang mga lumang sulat at isang litrato. Isang kupas na litrato ni Liwayway. Mas bata pa, nakangiti ng pilit. Habang nakaakbay sa kanya ang isang lalaking mayabang, ang tindig, at may anino ng kalupitan sa mga mata. Sa likod ng litrato may sulat kamay, Ricardo at Liwayway, araw ng aming pag-iisang dibdib, isang ngangiting tulad ng sa isang ahas,
Ang sumilay sa mga labi ni Dalisay. Ito na, ang alas na kanyang kailangan. Kinabukasan, bitbit ang litrato, buong kumpiyansa siyang pumasok sa opisina ni Amihan. Inilapag niya ito sa mamahaling mesa na gawa sa mahogany, na para bang naglalapag ng isang mahalagang ebidensya sa isang korte. Mr. Ilustre, panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Mayroon sana akong gustong ipakita sa iyo. Hindi ko sana gustong manghimasok, ngunit bilang taong nagmamalasakit sa seguridad at kapayapaan ng tahanang ito, lalo na para kay Sinag, I felt it was my duty. Napakunot ang noo ni Amihan. Tiningnan niya ang litrato. Nakita niya si Liwayway, ngunit ang lalaking katabi nito ay nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. May mali. Ano ito? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Aksidente ko lamang pong nakita iyan habang nag-aayos ng ilang gamit sa guest room na malapit sa kwarto niya. Walang kagatol-gatol na pagsisinungaling ni Dalisay. It seems our Liwayway has a past she's not telling us about. A husband, to be precise. Ang salitang asawa ay tumama kay Amihan na parang isang sampal. Napatingin siyang muli sa litrato. Ang pilit ng ngiti. Ang possessive na akbay ng lalaki. Ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi niya ito nabanggit? Patuloy ni Dalisay hinahayaan ang bawat salita na magtanim ng lason sa isip ni Amihan. Is she hiding something? Is she running away from someone? Baka naman, from the law? Bumalik sa alaala ni Amihan ang sinabi ng kanyang security head nang ipa-background check niya si Liwayway. Malinis ang record nito, walang kaso, ngunit may isang restraining order na inilabas laban sa isang Ricardo Salas, ang asawa nito, dahil sa domestic abuse. Noong una, naisip niya na biktima ito, ngunit ngayon, sa paraan ng paglalahad ni Dalisay, ang kwento ay nag-iba ng kulay. Nagmistula itong isang komplikasyon, isang panganib. I'm not judging her, Mr. Ilustre, sabi pa ni Dalisay, na tila nababasa ang kanyang iniisip. Pero ang tahanang ito, ang buhay ni Sinag, kailangan nating siguruhin na ligtas at stable ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Anumang uri ng personal na drama o gulo ay maaaring makaapekto ng malaki sa kanyang paggaling. Hindi sumagot si Amihan. Kinuha niya ang litrato at tinitigan ito ng matagal. Ang babaeng nagdala ng isang saglit na kapayapaan sa kanyang anak. Ang babaeng may mga matang tila naiintindihan ng lahat ng sakit. Ay may sariling demonyong tinatakbuhan. Tumingin siya kay Liwayway na nagdidilig ng mga halaman sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Ang kaninang paghanga na nagsisimulang mabuo sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nababalutan ng yelo, ng pagdududa at pag-iingat. I will handle this, mariing sabi ni Amihan kay Dalisay, hindi inaalis ang tingin kay Liwayway. Nang marinig ito, alam na ni Dalisay na nanalo na naman siya. Ang bitag ay inilatag na. Kailangan na lang hintayin na mahulog ang biktima. At habang nakatingin si Amihan kay Liwayway mula sa kanyang bintana, may isang bagong utos na nabubuo sa kanyang isipan. Isang utos na ibibigay niya sa kanyang personal na security. Imbestigahan ninyong maigi ang nakaraan ni Liwayway Ramos. Alamin ninyo ang lahat. At alamin ninyo kung nasaan ngayon ang lalaking ito. Ang pagdududa ni Amihan ay naging isang malamig na pader na tuluyang naghiwalay sa kanya. Hindi lang kay Liwayway, kundi maging sa sarili niyang kutob. Mas pinili niyang maniwala sa mga katotohanan na inilalatag sa kanyang harapan. Ang mga report, ang mga teorya, ang mga professional na payo, at ang pinakamalakas na boses sa lahat ay ang boses ni Dalisay Mendoza. Mr. Ilustre, nasa kritikal na yugto na tayo ng therapy ni Sinag. Paliwanag ni Dalisay isang umaga sa opisina ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang postura
ay nagpapakita ng lubos na kumpiyansa. Ang kanyang pagiging attached sa mga taong hindi bahagi ng kanyang structured environment ay nagdudulot ng kalituhan. It's a form of emotional contamination. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amihan. Kahit pa alam na niya ang isasagot nito. Kailangan natin ng isang sensory reset. Isang kapaligiran na kontrolado at walang anumang external stimuli na maaaring makagulo sa kanya. Sabi ni Dalisay na para bang nagbabasa mula sa isang textbook. Ang kanyang playroom, kailangan nating gawin itong isang blank slate. Isang silid na walang mga bintana. Sa madaling salita, walang mga laruan, walang mga drawing, tanging ang mga kagamitang pang-therapy na ako mismo ang magbibigay. Ang ideya ay tila malupit, halos hindi makatao. Ngunit ang paraan ng pagpapaliwanag ni Dalisay, puno ng mga terminolohiyang siyentipiko at mga pangako ng mabilis na paggaling, ay nagawang talunin ang anumang pag-aalinlangan sa isip ni Amihan. Desperado na siya. At sa desperasyon, kahit ang pinakamatigas na lason ay maaaring magmukhang gamot. Gawin mo ang sa tingin mo'y tama, sabi ni Amihan. Isang desisyong pagsisisihan niya habang buhay. At sinimulan ang pagbabago. Inutusan ang mga kasambahay na alisin ang lahat ng gamit mula sa playroom ni Sinag. Ang mga makukulay na pader ay tinakpan ng puting kurtina. Ang mga estante ng libro ay tinanggal. Ang baul ng mga laruan ay isinara at dinala sa bodega. Ang bawat piraso ng kagalakan at pagkabata ay isa-isang kinuha mula sa nag-iisang santuwaryo ni Sinag. Si Liwayway ay nanonood lamang mula sa malayo. Ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat gamit na inilalabas para siyang nanonood ng isang kaluluwang unti-unting hinuhubaran. Sir Amihan, pakiusap po. Sinubukan niyang magmakaawa ng minsang masalubong niya ito sa pasilyo. Ang mga laruan, ang mga drawing niya, iyon po ang mundo niya. Huwag niyo pong kunin sa kanya. Ngunit ang tingin ni Amihan ay malamig at hindi natitinag. Hindi mo ito naiintindihan, Liwayway. This is a scientific approach. Hindi ito nadadaan sa emosyon. Ang mga salitang yun ay tumama sa kanya na parang sampal. Umalis siyang walang magawa. Pasan ang bigat ng pagkatalo. Nang matapos ang lahat, ang dating masayang playroom ay naging isang puting kahon. Isang selda. At doon, sa gitna ng puting kahon na yon, iniwan si Sinag. Sa una, ang bata ay tahimik lamang, naglakad-lakad. Hinahaplos ang mga blangkong pader, naghahanap. Ngunit wala siyang makita, walang kulay, walang pamilyar na bagay na mapanghahawakan. Si Amihan ay nanonood mula sa isang maliit na siwang sa pinto, kasama si Dalisay. This is normal, bulong ni Dalisay. He's processing the new environment. Ngunit hindi iyon pagpoproseso. Iyon ay simula ng isang pagguho. Nagsimulang huminga ng mabilis si Sinag. Ang kanyang mga mata ay galaw-gaw, puno ng panik. Bumalik siya sa sulok kung saan dati nakalagay ang kanyang baul ng laruan at nagsimulang kumalkal sa sahig na para bang naghuhukay sa buhangin. Mama, Mama. Mahina niyang bulong, mga salitang hindi na narinig ni Amihan mula nang mamatay si Aurora. At pagkatapos, nagsimula ang mga sigaw. Hindi ito ang karaniwang sigaw ng pagwawala. Ito ay isang sigaw na puno ng purong takot. Isang sigaw ng isang taong nalulunod. Umupo si Sinag sa sulok ng silid, niyakap ang kanyang mga tuhod, at nagsimulang umindayog-indayog. Paulit-ulit, ang kanyang buong mundo ay gumuho at ang tanging natira ay ang kanyang sarili. Sa labas ng pinto, kahit si Amihan ay hindi na kinaya ang tanawin. Sigurado ka ba rito, Dalisay? Nanginginig niyang tanong. Trust the process, Mr. Illustre.
Mariing sagot ni Dalisay. Ngunit sa halip na tumingin kay Amihan, tumingin siya kay Liwayway na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang muka ay basang-basa sa luha. At sa isang boses na sapat lang para marinig ni Amihan, ibinagsak ni Dalisay ang kanyang huling pinakamakamandag na kasinungalingan. Ang paghahanap niya sa ina ay isang senyales ng matinding emotional distress. Mahina niyang sabi. Ito ang epekto ng toxic attachment na nabuo niya kay Liwayway. His mind is confusing her with his late mother. Ang presensya ng katulong ang nag-trigger sa pagkasirang ito. Tumingin si Amihan kay Liwayway, pagkatapos ay sa kanyang anak na nagdurusa sa loob ng silid. At sa isipang puno ng pagkakasala at desperasyon, ang kasinungalingan ni Dalisay ay naging isang katotohanang hindi matatakasan. Para sa kapakanan ng bata, bulong ni Dalisay na inuulit ang mga salitang ginamit niya noon. Minsan, kailangan nating gumawa ng isang mahirap na desisyon. Ang desisyong yon ay nabuo na sa isip ni Amihan. Isang desisyong babasag sa tatlong puso ng sabay-sabay. Ang Villa Esperanza ay nababalot na ngayon sa isang katahimikang mas masahol pa sa pinakamalakas na sigaw. Ito ang katahimikan ng kawalan. Ang tunog ng isang batang sumuko na. Si Sinag ay hindi na nagsisigaw. Hindi na rin ito umiiyak. Nananatili na lamang ito sa loob ng kanyang puting silid, nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Para kay Liwayway, ang bawat oras na lumilipas ay isang parusa. Pinagbawalan na siyang lumapit sa ikalawang palapag. Ang kanyang mga gawain ay nilimitahan na lamang sa kusina at sa hardin. Ngunit kahit sa layong iyon, naririnig niya ang katahimikan. At masakit ito. Mas masakit pa kaysa sa mga sigaw. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga plato, dumating ang tawag na kinatatakutan ni Amihan, ang kanyang private investigator. Sir, may update na po kami tungkol kay Liwayway Ramos, sabi ng boses sa kabilang linya. I need to know everything, mariing sagot ni Amihan. Ang restraining order po ay totoo. Biktima po talaga siya ng paulit-ulit na domestic abuse mula sa asawa niyang si Ricardo Salas, kumpirma ng investigador. Pero may bago po kaming nalaman. Ang asawa niya, naghahanap po ito ngayon ng pera. May mga utang sa sugal at base sa aming source, may mga tinatawagan siyang mga dating kakilala ni Liwayway. Nagtatanong kung nasaan siya. Ang balitang iyon ay parang isang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng pag-aalala ni Amihan. Ang gulo mula sa nakaraan ni Liwayway ay hindi pala tapos. Ito ay isang multo na anumang oras ay maaaring kumatok sa kanyang pinto. Ang mga salita ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Anumang uri ng personal na drama o gulo ay maaaring makaapekto ng malaki sa kanyang paggaling. Ang toxic attachment, ang emotional contamination, ang unstable na nakaraan, lahat ng ito ay nagsama-sama sa isip ni Amihan, bumubuo ng isang nakakatakot na konklusyon. Isang konklusyon na para sa kanya ay lohikal at kailangan. Gaano man ito kasakit. Ipinatawag niya si Liwayway sa kanyang opisina. Ang silid ay malamig at tahimik. Nakatayo si Amihan malapit sa bintana, nakatalikod. Si Liwayway ay pumasok, ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Alam niya kung ano ang darating. Pinapatawag niyo raw po ako, sir. Mahina niyang sabi. Dahan-dahang humarap si Amihan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskarang perpektong isinuot para itago ang kaguluhan sa loob. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang sobre. Liwayway, panimula niya. Ang boses ay formal at walang bahid ng anumang init. Mula bukas, hindi mo na kailangang pumasok. Kahit inaasahan na, ang mga salitang yon ay tumama kay Liwayway na parang kidlat. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ito ang iyong huling sahod,
Kasama na ang separation pay. Sabi ni amihan, itinuturo ang sobre. Malaki ang pasasalamat ko sa mga nagawa mo. Mga salitang walang laman, mga salitang walang kaluluwa. Pero, sir, si Sinigaki, nagsusumamong sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan niya po ako. Ang kailangan ni Sinag ay isang profesional. Mariing sagot ni amihan. Ang pader sa kanyang mga mata ay mas tumibay. Ang kailangan niya ay isang stable na kapaligiran, malayo sa anumang komplikasyon. Ang salitang komplikasyon ay tumusok sa puso ni Liwayway. Alam niya na. Alam na nito ang tungkol kay Ricardo. Siya ang komplikasyon. Hindi po ako gulo, sir. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Tinatakbuhan ko po ang gulo. Pakiusap. Bibigyan ko po kayo ng kahit anong gusto ninyo. Huwag niyo lang po akong ilayo sa kanya. Ang desisyon ay pinal na. Sabi ni amihan. Tumalikod muli. Isang senyales na tapos na ang usapan. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Liwayway. Ang lahat ng kanyang tinakasan. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pag-asa. Lahat ay nag-uwi sa sandaling ito. Ang sandali ng kanyang muling pagkatalo. Wala na siyang sinabi. Kinuha niya ang sobre at dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, napatingin siya sa pasilyo na patungo sa silid ni Sinag. Ang saradong pinto nito ay parang isang puntod. Sa isang iglap, sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto at nakita niya ito. Si Sinag, nakaupo sa sulok at dahan-dahang inuumpog ang kanyang ulo sa pader. Mahina lang. Isang tahimik na pananakit sa sarili. Isang sigaw na siya lang ang nakakarinig. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa bibig ni Liwayway. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ito. Kailangan na niyang umalis. Mabilis siyang bumaba. Tinungo ang kanyang silid at kinuha ang kanyang maliit na bag. Hindi niya binuksan ang sobre. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay wala na. Habang naglalakad siya sa malawak na sala, papunta sa pinto, nakita niya si Dalisay Mendoza na nakatayo sa paanan ng hagdanan. Hindi ito nakangiti, ngunit ang mga mata nito ay puno ng tagumpay. Isang malamig at walang kaluluwang tagumpay. Nilampasan niya ito nang hindi nagsasalita. At habang binubuksan niya ang malaking pinto ng Villa Esperanza para lumabas, isang tunog mula sa itaas ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang tunog na matagal nang nawala. Isang tunog na halos imposible. Isang boses. Mahina. Garalgal. Puno ng sakit. Li-Way. Iyon ang unang salita ni Sinag sa loob ng mahigit 1 taon. Ang kanyang pangalan. Li-Way. Ang salita ay hindi isang sigaw. Ito ay isang bulong, garalgal, at halos magkapira-piraso dahil sa matagal na hindi paggamit. Ngunit sa nakabibinging katahimikan ng Villa Esperanza, ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw na parang isang pagsabog. Mula sa kanyang opisina, narinig ito ni amihan. At sa isang saglit, ang buong mundo niya ay huminto. Ang pagtibok ng kanyang puso, ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat, ang mismong hangin sa kanyang mga baga. Ang boses na yon, ang boses na 1 taon na niyang pinapanalangin na muling marinig, ang boses ng kanyang anak. Kasabay ng salitang yon ay ang huling, mabigat na pagsara ng pinto sa ibaba. Isang tunog ng paglisan, isang tunog ng pagtatapos. Ngunit ang boses ni Sinag, iyon ay isang tunog ng pagsisimula. Isang bagay sa loob ni amihan, ang nabasag. Ang makapal na yelo ng luhika ng mga payo ang mga eksperto, ng pagsisisi at sa ilalim nito, isang napakatinding damdamin ang bumulwak. Hindi na siya nag-isip.
Ang kanyang mga paa ay kusa ng kumilos. Tumakbo siya. Nilagpasan niya ang kanyang mamahaling mesa. Binalewala ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Sinalubong niya sa may hagdanan si Dalisay na ang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at bahagyang inis sa hindi inaasahang pangyayari. Mr. Ilustre, huwag po kayong mag-alala. Iyon ay... Hindi niya pinansin ang babae. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa pinagmulan ng tunog na yon. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng puting silid at doon, sa gitna ng malamig at walang lamang espasyo, nakita niya si Sinag. Nakatayo ito, hindi gumagalaw, nakatingin sa pader na nasa direksyon ng pinto sa ibaba. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Liway, ulit nito. Mas malinaw ngayon, isang salitang puno ng sakit at pangungulila. Napaluhod si Amihan. Sinagu, anak. Sa likuran niya, pumasok si Dalisay. Mabilis na sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag po kayong mabahala, Mr. Ilustre. Iyan ay isang halimbawa ng vocal steaming. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Minsan, ang mga bata sa spectrum ay gumagawa ng mga random na tunog. A delayed echolalia, perhaps. Hindi yan sinasadya. Dahan-dahan, lumingon si Amihan kay Dalisay. At sa unang pagkakataon, ang nakita ni Dalisay sa mga mata ni Amihan ay hindi paggalang o pag-asa, kundi isang bagay na mas malamig pa kaysa sa mga pader ng silid. Isang bagay na mapanganib. Tumahimik ka, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may bigat na parang bakal. Natigilan si Dalisay. Iwan mo kami. Ulit ni Amihan, hindi inaalis ang kanyang matatalim na tingin. Pero sir, ang protocol. Sinabi kong iwan mo kami. Ang sigaw ni Amihan ay hindi malakas, ngunit ito'y puno ng isang awtoridad na hindi pa kailanman naririnig ni Dalisay mula sa kanya. Isang awtoridad na hindi na tumatanggap ng anumang kasinungalingan. Walang nagawa si Dalisay kundi ang dahan-dahang umatras. Ang kanyang profesional na maskara ay nagsisimula ng magkalamat. Nang maiwan silang dalawa, muling bumaling si Amihan sa kanyang anak. Ngunit si Sinag ay nakatingin pa rin sa kawalan. Paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan ni Liwayway na parang isang dasal. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Amihan. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot kasama ng sakit ng pagkawala ni Aurora. Isang bagay na ipinakabit niya para sa proteksyon, hindi para sa paghuhusga. Ang mga security camera. Dahan-dahan siyang tumayo. Babalik ako, anak, bulong niya. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina, ngunit hindi para sa mga papeles. Tinungo niya ang isang bookshelf, itinulak ang ilang libro, at binuksan ang isang nakatagong panel. Naroon ang puso ng security system ng mansyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuhay niya ang monitor at nire-rewind ang mga footage mula sa camera sa playroom. Ang bawat pag-click ng mouse ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. At nagsimulang lumabas ang katotohanan. Una, ang eksena kung saan ibinulong ni Dalisay ang kung anong lason sa tainga ng kanyang anak. At ang biglaang pagkatakot sa mga mata nito. Sunod, ang eksena kung saan sa pilitang hinawakan ni Dalisay ang braso ni Sinag para kunin ang tablet. At ang huli, ang pinakakasuklam-suklam sa lahat. Ang footage mula sa sala, ang pagdaan ni Liwayway, ang sinadyang pagsagi ni Dalisay sa picture frame, ang kanyang pekeng gulat, ang kanyang walang kahihiyang pagturo. Ang lahat ay isang palabas, isang perpektong isinagawang panloloko. Ang hangin ay tila ninakaw mula kay Amihan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay halos dumurog sa kanya.
Ang salitang narinig niya kanina ay hindi isang random sound. Ito ay isang sigaw ng paghingi ng tulong. Isang salitang pinilit mabuo at isigaw ng kanyang anak bago tuluyang mawala ang nag-iisang taong nagbibigay dito ng pag-asa. Ang pagsisisi sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang nagngangalit na apoy, isang malamig at nakakalkulang galit. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang unang tawag sa kanyang hepe ng seguridad. Hanapin mo si Liwayway Ramos. Ngayon din, isecure mo ang lahat ng CCTV footage. Ihanda mo para sa mga pulis. Ang pangalawang tawag sa isang mataas na opisyal ng pulisya. Inspector, may krimeng nangyayari sa loob mismo ng pamamahay ko. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya ng tuwid. Ang lalaking nalulunod sa kalungkutan at pagdududa ay nawala na. Ang natira ay ang CEO, ang ama, ang leon na handang protektahan ang kanyang supling. Ang babaeng sumira sa kanyang anak ay nasa ibaba lamang at ang paghuhukom ay magsisimula na. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras para kay Amihan. Hindi siya lumabas ng kanyang opisina. Sa halip, ginugol niya ang oras sa panonood ng lahat. Bawat footage, bawat kasinungalingan, nakita niya ang mga pagkakataong palihim na tinatakot ni Dalisay si Sinag kapag walang nakatingin. Mga simpleng bagay, isang mahigpit na hawak sa braso, isang masamang tingin, isang pagharang sa pinto para hindi ito makalabas. Nakita niya kung paano sinisira ni Dalisay ang mga ginuguhit ni Sinag kapag ito ay nakatalikod. At pagkatapos ay magkukunwaring walang alam. Ang bawat eksena ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso, nagpapaalala sa kanyang naging pagkabulag. At habang nanonood siya, may isa pang natuklasan si Amihan. Sa ilalim ng sofa sa playroom, may isang siwang kung saan itinago ni Sinag ang ilang piraso ng papel. Ang kanyang mga lihim na guhit. Bumaba siya, dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pumasok siya sa puting silid, kung saan ang kanyang anak ay nakaupo pa rin, nakatingin sa kawalan. Hindi niya muna ito ginambala. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng sofa. At doon, nakita niya ang mga papel. Ang mga guhit ay mas malinaw pa kaysa sa anumang video. Nariyan ang isang stick figure na kulay asul, si Sinag. Nakakulong sa loob ng isang itim na kahon. Sa labas ng kahon may isang malaking dilaw na araw. Si Liwayway, sinusubukang abutin siya. At sa isang sulok, may isang nakakatakot na figura na may pulang mga mata at matutulis ng ngipin, si Dalisay, na tila nagbabantay sa kahon. Sa isa pang papel, iginuhit ni Sinag ang larawan ng kanyang ina, si Aurora, na may mga pakpak ng anghel. Sa tabi nito, iginuhit niya si Liwayway, may hawak na bulaklak. Ngunit ang pinakadahilan ng pagguho ng mundo ni Amihan ay ang huling papel. Isang pamilya, isang malaking stick figure na lalaki, siya. Isang maliit na stick figure na bata, si Sinag. At sa pagitan nilang dalawa, nakahawak sa kanilang mga kamay, ay isang babaeng may dilaw na damit, si Liwayway. Lahat sila ay nakangiti sa ilalim ng isang malaking araw. Ito ang pangarap ng kanyang anak. Isang pangarap na siya mismo ang sumira. Hindi na niya napigilan ang mga luha. Ang mga luhang matagal na niyang ikinulong sa loob ng kanyang puso ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang mga ito ay luha ng galit sa sarili, ng matinding pagsisisi at ng isang pag-unawang huli nang dumating. Niyakap niya ang mga guhit ng kanyang anak, na para bang ang mga ito ang pinakamahalagang dokumento sa buong mundo. Naupo siya sa sahig, sa tabi ni Sinag, at sa unang pagkakataon, hindi niya sinubukang maging isang CEO o isang bilyonaryo. Naging isa lamang siyang ama. Isang amang nagkamali. Anak, patawarin mo si Papa. Hikbi niya.
Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. I'm so sorry, Sinag. Sa pagkarinig ng kanyang tinig, isang tinig na hubad sa awtoridad at puno ng purong sakit, dahan-dahang lumingon si Sinag. Tumingin ito sa mga papel na hawak ng ama. Pagkatapos, tumingin ito sa basang mukha ni Amihan at sa isang napakabagal na kilos, itinaas ni Sinag ang kanyang maliit na kamay at ipinatong ito sa pisngi ng kanyang ama, doon mismo sa dinadaluyan ng mga luha. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kilos na yon ay sapat na. Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang sandali. Bumukas ito at pumasok ang hepe ng kanyang seguridad. Sir, sabi nito, may paggalang ngunit may urgensya. Nahanap na po namin si Miss Ramos. Papunta na po siya rito. At ang mga pulis. Nasa labas na po sila, naghihintay ng hudyat ninyo. Tumango si Amihan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang tumayo. Hawak pa rin ang mga guhit. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Let's end this, mariin niyang sabi. Bumaba siya sa hagdanan. Sa sala, naghihintay si Dalisay, ang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang kaba. Mr. Ilustre, ano po bang nangyayari? Bakit may mga pulis sa labas? Tanong niya. Sinusubukang panatilihin ang kanyang inosenteng imahe. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, inilapag niya isa-isa ang mga guhit ni Sinag sa center table. Ang itim na kahon, ang demonyong may pulang mata, at ang pamilyang pinangarap ng kanyang anak. Kilala mo ba kung sino ang gumuhit nito? Malamig na tanong ni Amihan. Namutla si Dalisay. Siyempre, si Sinag. Pero Mr. Ilustre, mga guhit lang yan ng bata. Wala pong ibig sabihin yan. Wala? Putol ni Amihan. Ang kanyang boses ay tumataas na. Ito ba? Wala ring ibig sabihin? Itinuro niya ang isang malaking TV screen sa pader. Pinindot niya ang isang remote. At sa screen, lumabas ang footage mula sa CCTV. Ang eksena kung saan sinasagi ni Dalisay ang picture frame. Malinaw, hindi maikakaila. Ang kulay sa mukha ni Dalisay ay tuluyang nawala. Para siyang isang multo. At ito pa, sabi ni Amihan, at ipinalabas ang isa pang video. Ang paghawak niya ng mahigpit sa braso ni Sinag, ang pananakot, ang pagbulong. Hindi totoo yan, sigaw ni Dalisay. Ang kanyang profesional na maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalabas ang halimaw sa ilalim nito. Edited yan. Sinisiraan na niyo ako. Sa gitna ng kanyang pagtanggi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Liwayway. Kasama niya ang dalawang unipormadong pulis. Ang mga mata niya ay bahagyang namumugto, ngunit puno ng isang bagong lakas. Nang makita niya si Amihan, isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Sakit, pagkalito, ngunit may bahid ang pag-asa. Liwayway, bulong ni Amihan, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na hindi kayang ilarawan ng mga salita. I'm sorry. O hindi pa man nakakasagot si Liwayway, isang malakas na tunog ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Mula sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Sinag, hawak-hawak ang kamay ni Manang Silya. Nang makita niya si Liwayway, binitawan niya ang kamay ng matanda. At sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, tumakbo siya. Liway, sigaw niya, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Tumakbo siya pababa ng hagdanan at dumiretso sa mga bisig ng babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan para muling magsalita. Ang pagtakbo ni Sinag sa mga bisig ni Liwayway ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Dalisay. Ito ang buhay na ebidensya na sumisira sa lahat ng kanyang mga teorya.
Sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ang toxic attachment na sinasabi niya ay nag-anyo bilang purong pagmamahal sa harap nilang lahat. Niyakap ni Liwayway ang bata nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy habang paulit-ulit niyang hinahaplos ang buhok nito. Andito na ako. Hindi na ako aalis. Bulong niya, ang bawat salita ay isang pangako. Ang eksenang iyon, ang muling pagsasama ng dalawang kaluluwang nagkaintindihan, ang tuluyang nagwasak sa natitirang kontrol ni Dalisay. Hindi! Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Tumingin siya kay Amihan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ito ba ang pinili mo? Isang hamak na katulong na walang pinag-aralan? Isang babaeng may asawang kriminal na nagtatago? Iyan ba ang ipapalit mo sa akin? Sa isang eksperto? Ang bawat salita ay idinisenyo para saktan hindi lang si Amihan, kundi pati si Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Liwayway. Itinaas niya ang kanyang ulo, hinarap si Dalisay. Ang kanyang mga mata, bagamat basa sa luha, ay matatag. Maaaring isa lang akong katulong, mahinahon niyang sabi, habang yakap pa rin si Sinag. Pero hindi ko kailangan ng diploma para malaman na ang isang bata ay hindi dapat tinatakot. Hindi ko kailangan ng libro para maintindihan na ang pagmamahal at pasensya ang kailangan niya, hindi ang isang malamig na silid. Walang hiya ka! Sigaw ni Dalisay. At sa isang kilos na puno ng desperasyon, akma siyang susugod kay Liwayway. Ngunit bago pa man siya makahakbang, humarang na ang dalawang pulis. Miss Mendoza, you are under arrest for fraud and multiple counts of child abuse. Mariing sabi ng inspektor. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Palahaw ni Dalisay habang pinoposasan. Hindi niyo alam kung sino ako. May mga koneksyon ako. Tumingin si Amihan sa babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan at ang nakita niya ay hindi isang profesional, kundi isang kaawa-awang nilalang na nalulunod sa sarili nitong lason. Bakit budiyaw, Dalisay? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi puno ng isang malungkot na pagtataka. Ang pera. Ganoon ka na ba? Kadesperada para sa pera? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay habang hinihila siya ng mga pulis. Huminto siya at tiningnan si Amihan nang may pagkasuklam. Pera? Ulit niya. Oo, kailangan ko ng pera. Pero hindi lang yan ang dahilan. Ang tulad ninyong mayayaman. Ang tingin ninyo sa mundo ay nabibili ng pera, na lahat ng problema kayang solusyonan ng isang tseke. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa isang malaking painting sa pader. Isang portrait ni Aurora Ilustre, ang yumaong asawa ni Amihan. Naalala mo ba ang asawa mo, Amihan? Sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay naging isang masamang bulong. Nasa ospital siya. Nag-aagaw buhay. At ako. Ako ay isang batang nurse noon. Isang praktikante. May isang maliit na pagkakamali akong nagawa sa gamot niya. Isang maliit na pagkakamali na hindi naman nakasama sa kanya. Pero dahil ilustre kayo, dahil makapangyarihan kayo, isang tawag lang ng pamilya ninyo, tinanggal ako. Sinira ninyo ang pangarap ko. Ang kinabukasan ko. Natigilan si Amihan. Ang alaala ay malabo. Ngunit mayroon. Isang insidente. Isang batang nurse na umiiyak habang pinapagalitan. Hindi niya ito pinansin noon. Isa lamang itong maliit na aberya sa gitna ng malaking trahedya ng kanyang buhay. Ginawa mong impyerno ang buhay ko dahil sa isang maliit na pagkakamali. Patuloy ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit na matagal nang kinimkim. Kaya ipinangako ko sa sarili ko, balang araw, ipapatikim ko sa iyo ang ginawa mo sa akin.
Sisirain ko ang pinakamahalaga sa'yo. Hindi ko lang kukunin ang pera mo. Sisirain ko ang anak mo. At ang pinakamasaklap, gagamitin ko mismo ang pera mo para gawin yon. Ang huling revelasyon ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa buong silid. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa isang malalim at baluktot na paghihiganti. Dalhin niyo na siya, mahinang sabi ni Amihan sa mga pulis. Habang kinakaladkad si Dalisay palabas, ang kanyang mga sigaw at sumpa ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Naiwan sa sala ang katahimikan. Si Amihan, si Liwayway at si Sinag na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa leeg ni Liwayway, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat nito na para bang iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Dahan-dahang lumapit si Amihan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang sorry ay tila isang napakaliit na salita para sa lahat ng kanyang nagawa. Liwayway. Panimula niya ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit bago pa man niya madugtungan, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahawak sa kanyang kamay. Si Sinag. Habang nakayakap pa rin kay Liwayway, iniabot ng bata ang kanyang isang kamay para hawakan ng ama. At doon, sa gitna ng nagibang mundo, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Pagkatapos, tumingin siya kay Liwayway na tumango lamang ng marahan. Ang mga mata ay nagsasabing naiintindihan nito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang tatlo sa kanila ay magkakasama. Hindi pa buo. Marami pang sugat na kailangang gamutin, ngunit magkakasama. At sa pagkakataong yon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang tumagos sa madilim na ulap na bumabalot sa Villa Esperanza. Ang pag-alis ni Dalisay ay hindi agad nagdala ng kapayapaan sa Villa Esperanza. Sa halip, nag-iwan ito ng isang malawak na katahimikan, isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi, ng mga sugat na kailangan pang gamutin. Ang unang ginawa ni Amihan ay ang ibalik ang lahat. Kinabukasan, siya mismo ang nanguna sa mga kasambahay sa muling pag-aayos ng playroom ni Sinag. Ibinalik ang mga estante ng libro. Inilatag ang makulay na carpet. Inilabas. Mula sa bodega ang baul ng mga laruan. Bawat piraso ng ninakaw na pagkabata ay maingat na isinauli sa dati nitong lugar. Habang abala ang lahat, si Liwayway at si Sinag ay magkatabing nakaupo sa sahig. Walang salitaan. Nagpipinta sila. Gamit ang watercolor, tinutulungan ni Liwayway si Sinag na ipinta ang isang malaking bahag-ahari sa isang puting kartolina. Bawat kulay na idinadagdag nila sa papel ay tila nagbabalik din ng kulay sa malamig na mansyon. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Amihan ang dalawa. Ang paraan ng paggabay ni Liwayway sa kamay ni Sinag, ang pasensya sa kanyang mga mata, ang nangiti sa kanyang labi kapag nakikita niyang masaya ang bata. Lahat ng ito ay nagdulot ng isang mainit ngunit masakit na kirot sa kanyang dibdib. Isang paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Kinagabihan, pagkatapos niyang masigurong mahimbing nang natutulog si Sinag sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo na hindi ito binabangungot, hinanap niya si Liwayway. Natagpuan niya ito sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin sa kalangitan. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Lumingon si Liwayway. "Iniisip ko lang po ang lahat ng nangyari." Tumabi si Amihan. Nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. "Liwayway, alam kong hindi sapat ang salitang sorry, pero wala na akong ibang maisip na salita para ipahayag kung gaano kalaki ang pagsisisi ko." Hindi agad sumagot si Liwayway. Tumingin siyang muli sa kalangitan. "Noong una po, galit ako. Nasaktan ako. Pero nang makita ko kayo kanina,
Habang binabalik ninyo ang mga laruan ni Sinag, habang nakikita ko ang pagsisisi sa mga mata ninyo, nawala na po ang galit. Pinaalis kita, sabi ni Amihan. Ang bawat salita ay parang isang pag-amin sa isang malaking kasalanan. Pinaniwalaan ko ang isang kasinungalingan at sinaktan ko ang 2 taong pinakamahalaga sa akin. Natakot po kayo, sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Natakot kayo para sa anak ninyo. Kahit sinong magulang, gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Kahit paminsan, nagkakamali sila ng landas. Ang pag-unawang yon, ang pagpapatawad na hindi man lang niya hiningi, ang siyang tuluyang nagpagguho sa natitirang pader sa puso ni Amihan. Si Aurora, ang asawa ko. Panimula niya. Sa wakas ay binuksan ang isang pinto na matagal na niyang isinara. Mahal na mahal niya si Sinag. Nang mawala siya, parang nawala na rin ang liwanag sa bahay na ito. At nang magsimulang magbago si Sinag, nang mawala ang kanyang boses, pakiramdam ko, nabigo ako. Nabigo ko ang asawa ko. Nabigo ko ang anak ko. Kaya nang dumating si Dalisay na may dalang mga pangako, kumapit ako. Hindi po kayo nabigo, sir, sabi ni Liwayway. Lumingon ito para salubungin ang kanyang mga mata. Naligaw lang po kayo. At ngayon, nakabalik na kayo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkatitigan sila. Walang halong pagdududa, walang halong pagkukunwari. Tanging 2 taong parehong may dalang sugat mula sa nakaraan. Ikaw, Liwayway? Mahinang tanong ni Amihan. Ang nakaraan mo, si Ricardo. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Liwayway. Akala ko po, matatakasan ko siya. Akala ko, sa paglayo ko, magiging malaya na ako. Pero ang anino pala ng nakaraan, susundan at susundan ka hanggat hindi mo ito hinaharap. Hindi mo na kailangang harapin ito ng mag-isa, mabilis na sabi ni Amihan. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ka na niya gagambalain pa. Pangako yan. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngiti ng pasasalamat at ginhawa. Dahan-dahan, sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, iniabot ni Amihan ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Liwayway. Mainit ito, taliwas sa lamig ng gabi. Salamat, Amihan, sabi ni Liwayway. Sa unang pagkakataong tinawag siya sa kanyang unang pangalan. At sa salitang iyon, naramdaman ni Amihan ang isang bagong simula. Biglang bumukas ang pinto ng balkonahe. Lumabas si Sinag, dala-dala ang ipininta nilang bahaghari kanina. Hindi ito nagsalita. Lumapit lamang ito sa kanila at ipinakita ang kanyang obra. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpabilis sa tibok ng puso ng 2 matanda, kinuha ni Sinag ang kamay ni Amihan at ang kamay ni Liwayway at pinagdikit ang mga ito sa ibabaw ng kanyang painting. Tumingin si Amihan kay Liwayway. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, pinag-isa ng isang batang naging tulay nila. At sa mga mata ni Liwayway, nakita niya ang isang pangako ng isang bagong umaga. Huwag ka nang umalis. Bulong ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa hangin. Dito na kayo. Sa tabi namin. Sa tabi ko. Oh, 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay ginintuan. Dahan-dahang gumagapang sa isang bagong pinturang gusali. Sa harapan nito, isang malaking arko na may nakaukit na mga salita. Sinagliway Autism Center. Sa ilalim ng arkong yon, magkatabing nakatayo, sina Amihan at Liwayway. Hindi na sila amo at kasambahay. Hindi na sila 2 taong pinaglapit ng pagkakataon. Sila ay magkaagapay, magkasama. Hawak ni Amihan ang kamay ni Liwayway, 1 kilos na naging kasing natural ng paghinga. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig at puno ng pagdududa.
Ang mga ito ngayon ay puno ng init at paghanga habang pinagmamasdan ang babaeng nagbago ng kanyang buhay. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Amihan. Pinisil ng marahan ang kamay nito. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Medyo, pero mas nangingibabaw ang saya. Sa hardin ng center, maraming mga bata ang naglalaro. Bawat isa ay may kanya-kanyang mundo, ngunit lahat sila ay nasa isang lugar na ligtas, isang lugar na puno ng pag-unawa. At sa gitna ng mga ito, may isang batang lalaki na abala sa pagtulong sa isang mas maliit na bata na buuin ang isang puzzle. Si Sinag. Ang kanyang buhok ay mas maayos na ngayon. Ang kanyang mga mata ay hindi na mailap. Ang mga ito ay kalmado at mapanuri. Hindi pa rin siya madaldal tulad ng ibang bata. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi na katahimikan ng takot, kundi katahimikan ng kapayapaan. May mga salita na siyang nabibitawan, lalo na kapag kasama ang kanyang ama at si Liwayway. Nang makita niya ang mga ito na nakatingin, ngumiti si Sinag at kumaway. Isang simple ngunit napakalaking tagumpay. Tingnan mo ang anak mo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Anak natin. Pagtatama ni Amihan. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Liwayway ang init na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang nakaraang taon ay isang mahabang paglalakbay ng paghilom. Si Ricardo ay tuluyan nang nawala sa kanilang buhay. Hinarap ni Amihan gamit ang batas. Sinigurong hindi na ito muling makakalapit pa. Ang kaso laban kay Dalisay at sa kanyang network ng panloloko ay umusad, na nagbigay ng hustisya hindi lang sa kanila, kundi sa marami pang pamilyang na biktima. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng Villa Esperanza. Ang mga pader na dati puno ng kalungkutan ay napuno ng tawanan. Ang mga gabi ay hindi na tungkol sa mga bangungot, kundi sa mga kwentuhan bago matulog. Natutunan ni Amihan na maging isang ama, isang amang present, hindi lang provider. At natutunan ni Liwayway na muling magtiwala, na maniwala na karapat-dapat siya sa isang masayang pamilya. Oras na, sabi ni Amihan habang papalapit ang event host. Humarap sila sa mga bisita, mga magulang, mga therapist, mga kaibigan, at mga taga-suporta. Kinuha ni Amihan ang mikropono. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Maraming taon kong sinubukan na hanapan ng lunas ang kondisyon ng aking anak. Bumili ako ng pinakamagagaling na libro. Kumuha ako ng pinakamahuhusay na eksperto. Akala ko, ang sagot ay nasa siyensya, nasa pera. Pero nagkamali ako. Tumingin siya kay Liwayway, isang tinging para sa kanya lamang. Ang tunay na lunas pala ay hindi nabibili. Ito ay nasa pag-unawa, nasa pasensya, at higit sa lahat, nasa pagmamahal na kayang makinig sa mga bagay na hindi kayang sabihin ng bibig. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng dalaga. Ang center na ito ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang pangako. Isang pangako na walang bata ang mararamdamang nag-iisa sila sa kanilang mundo. At ang pangakong ito ay hindi mabubuo kung wala ang babaeng nagturo. Sa akin, kung paano muling makinig, ang babaeng naging liwanag sa pinakamadilim na yugto ng aming buhay. Iniabot niya ang mikropono kay Liwayway. Nanginginig man, tinanggap niya ito ng may ngiti. Hindi po ako magaling magsalita, panimula niya. Pero alam ko po kung ano ang pakiramdam ng maging walang boses. Alam ko po ang pakiramdam ng takot. Ang center na ito ay para sa lahat ng mga sinag sa mundo. Isang lugar kung saan ang kanilang liwanag, gaano man kaliit ay palalakasin at hindi kailanman papatayin.
Pagkatapos ng mga talumpati at ng ribbon cutting, lumapit sa kanila si Sinag. May dala itong isang tangkay ng sunflower. Inabot niya ito kay Liwayway. "Para sa'yo, Mama Liway," sabi nito. Ang mga salita ay malinaw at buo. Yumuko si Liwayway at niyakap ang bata. "Salamat, anak." Habang magkayakap ang dalawa, lumapit si Amihan mula sa likuran at niyakap silang pareho. Isang pamilya. Habang ang araw ay papalubog na, nagtatawanan at naglalaro pa rin ang mga bata sa hardin. Tumingin si Amihan kay Liwayway. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Naalala mo ba ang pangalan mo?" Bulong niya. "Liwayway," Don sa Ingles. Tumango si Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Ikaw ang liwayway ng buhay namin," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ikaw ang nagdala ng umaga pagkatapos ng napakahabang gabi." At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng isang gusaling simbolo ng kanilang pag-ibig at pag-asa, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at ibinigay kay Liwayway ang isang halik. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang panghabambuhay na umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Amihan, Liwayway, at ng kanilang munting anghel na si Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang ating mga bida. Ang bawat kwentong isinusulat ay isang piraso ng kaluluwa, at ang kwentong ito ay sadyang napakalapit sa aking damdamin. Sa bawat kabanata, para bang nabubuhay sina Liwayway, Amihan, at ang munting si Sinag sa aking harapan. Ang kanilang mga luha ay naging luha ko rin, at ang kanilang tagumpay ay naging tagumpay ng aking puso. Sana ang kanilang paglalakbay ay nag-iwan sa inyo ng isang mahalagang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit ito'y laging karapat-dapat ipaglaban, na sa kabila ng pinakamadilim na nakaraan, palaging may sisikat na bagong umaga, isang bagong liwayway. At higit sa lahat, na ang pinakamalaking pagpapatawad ay ang pagpapatawad sa ating sariling mga pagkakamali upang bigyan daan ang paghilom. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang inyong napulot na babaunin ninyo sa inyong mga puso? Nais ko pong mabasa ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aking pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Lihim ng Puso.